So, gusto mo nang mag-invest, pero di mo alam kung paano magsisimula? Yung totoo, nakakalito talaga yan sa umpisa. Pero, huwag kang mag-alala, andito para gawing simple yan. Matagal mo nang sigurong naririnig yung salitang investment, no? At baka ngayon, nararamdaman mo nang parang handa ka na. Handa ka nang palaguin yung pinaghirapan mong pera. Ang tanong, ready ka na ba talaga? Pero saan nga ba magsisimula? Kasi ang daming options, di ba? May maririnig kang stocks, mutual funds, crypto. Ano ba talaga? Nakaka-overwhelm, promise. Okay, teka. Huminga muna tayo ng malalim, relax. Hindi yan kasing komplikado ng iniisip mo, promise. Andito kami para tulungan kang i-breakdown yan sa paraang maintindihan mo. So, let's start. Ang pinakaunang step, hindi yung tanong na saan ka mag-i-invest. Hindi pa yan. Ang pinakaunang tanong na dapat mong sagutin ay, bakit? Bakit mo ba ito gagawin? Yan, ano ba talaga yung goal mo? Para saan ba tong perang to? Para ba sa retirement mo in the future? Pangarap mo bang magkaroon ng sariling bahay? O baka naman gusto mo lang mag-build ng freedom fund mo? Kailangan, alam na alam mo yung sagot dyan. Next question, kailan mo kailangan yung pera? Short term lang ba? Like next year? O pangmatagalan? Like 5, 10 years from now? O baka naman pang-retirement talaga na aabutin pa ng dekada? Super importante to kasi yung timeline mo ang magsasabi kung anong investment ang para sa'yo. At ito, isa sa pinaka-importante. Gaano ka katapang pagdating sa pera? Okay lang ba sa'yo na yung investment mo parang roller coaster? Minsan biglang bagsak pero alam mong aakyat din ulit? O mas gusto mo yung chill lang, yung mabagal pero sure na paakyat? Kailangan maging honest ka sa sarili mo dito ha. Kaya tandaan mo to, hindi one size fits all ang investing. Huwag mong kokopyahin yung ginagawa ng kaibigan mo o ng pinsan mo. Ang investment journey mo ay personal. Dapat yan nakatugma sa goals, timeline at yung tapang mo pagdating sa risk. Okay, so ngayong medyo malinaw na yung bakit mo, yung goals mo, oras na para pag-usapan yung saan. Let's take a quick look sa mga common options, lalo na para sa mga nagsisimula pa lang. Okay, tingnan natin to. Una, stocks. Mataas yung risk nito, pero mataas din yung potential na kita. Para to sa mga long-term ang goal at may tiwala sa proseso kahit bumaba yung market. Sunod, mutual funds or ETFs. Isipin mo to na parang isang basket na may laman ng iba't ibang stocks. Good to kung gusto mong diversified ka na agad. Next, Pag-ibig MP2. Safe to, government-backed at super ganda para sa mga first-timers. At yung panghuli, bonds o time deposits. Ito yung pinaka-chill sa lahat. Mababa yung risk, steady yung kita para sa mga ayaw talaga ma-stress. So paano mo ngayon kukonektahin yung sarili mong goals dun sa mga options na yon? Simple lang, itugma mo lang sila. Ganito yung simpleng rule. Kung yung goal mo ay long-term, let's say 10 years or more, pwedeng-pwede ka sa mga medyo high risk like stocks o ETFs. Bakit? Kasi may panahon kang mag-antay at makarecover kung sakaling bumagsak man yung market. Pero kung yung goal mo ay short-term, like 1 o 2 taon lang, mas maganda na dun ka sa safe options. Dito papasok yung MP2 o bonds. Kasi ang goal mo dito ay huwag mabawasan yung pera mo, hindi yung palakihin siya ng todo-todo in a short time. Please, tandaan mo to. Walang perfect investment. Walang magic bullet. Kaya huwag mong hanapin yung the one. Ang pinaka-importante sa lahat, yung magsimula ka, kahit saan yan. Kasi pwede mo namang i-adjust yan along the way. And now, we've come to the most important part. Hindi yung pag-aaral, hindi yung pagbili, kundi yung mismong pagsisimula. Ito na yung first baby step mo. Kilala mo ba yung analysis paralysis? Yung aral ka ng aral, basa ka ng basa, nood ka ng nood, pero wala, hindi ka pa rin nagsisimula. Alam mo minsan, mas marami kang matututunan pag sinubukan mo na talaga. So huwag mong hayaang ma-stuck ka dyan. And you know what? Hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Tingnan mo to. Kahit 1,000 piso lang pwede na yan. Ang goal sa umpisa ay hindi para yumaman agad, kundi para buuin yung habit, yung ugali ng pag-i-invest. Kaya kung may 2 bagay lang kang tatandaan sa lahat ng pinag-usapan natin, ito yun. Number 1, start small. At number 2, learn as you go. Kasi, ang investing, marathon to, hindi sprint. So, pagkatapos ng lahat ng to, ang tanong ko sa'yo, ano yung magiging first step mo? Base sa goals mo, sa timeline mo, at sa tapang mo. Ano yung unang-una mong gagawin para masimulan na ang investment journey mo?